Master, welcome back again to our channel. Panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsamasamayin natin ngayong araw na ito. At kung bago ka sa ating channel, pag-click ang subscribe button and hit the notification bell para updated kayo sa ating mga susunod na videos. So mga Master, bago natin simulan ang ating kabanata ngayong araw na ito, huwag po sana natin skip yung ads mga Master, no, dahil malaking bagay na po yan sa ating munting channel. So simulan na natin kabanata ngayong araw na ito. Let's go! Shoutout sa mga masipag mag-comment at mag-like mga Master, shoutout. Kabanata 4531-4550. Kabanata 4531. Noong panahong iyon, hindi mabilang na mga armadong sundalo ang nakapalibot sa katawan sa isang pormasyong handa sa labanan. Karamihan sa kanila ay nakakakita ng maraming galos at bukas na sugat na nakakalat sa buong katawan ng hindi kilalang lalaki na ito. Ito ay medyo nakakatakot na tanawin dahil ang ilan sa mga sugat na iyon ay malalaki at malalim. Sa sandaling iyon, ang kanilang santo ay nagkatawang tao sa harap nila. Pagbati sa santo, sabay-sabay na tumawag ang lahat ng lalaki. Bahagyang tumango ang santo at tinahak ang daan patungo sa tila patay na tao. Nang huminto siya sa harap ng katawan, lumapit sa kanya ang isa sa mga general at lumuhad ang isang tuhod. Iniulat niya, "Kabanal-banalan, ang katawan na ito ay naanod sa ating universo kani-kanina lang. Sinuri namin ang bangkay, ngunit wala kaming makitang anumang senyales ng buhay mula rito. Sa tingin namin, malamang na matagal nang namatay ang taong ito at ang kanyang katawan ay naanod sa endless void ng matagal." Bumaba ang tingin ng ginang sa katawan. Isang madilim at misteryosong liwanag ang sumilay sa kanyang mga mata sa sumunod na sandali. Sa malapitan, makikita ng isang tao ang maraming pinong linya na magkakapatong sa kanyang mga mag-aaral. Sa ilang segundo, nagawang suriin ng santo ang kalagayan ng katawan ni James. Sa unang tingin, walang palatandaan ng buhay o kaluluwa sa katawan ni James. Sa katunayan, hindi matanto ng karaniwang magsasaka kung paano sumanib ang puwersa ng buhay at kaluluwa ng lalaki sa kanyang pisikal na katawan. Hindi siya patay. Bumalik na sa normal ang mga mata ng santo. Panipi, ang puwersa ng kanyang buhay at kaluluwa ay sumanib sa kanyang katawan. Kaya naman wala sa inyo ang nakadetect nito. Dahil ang kanyang katawan ay malubhang nasugatan, ito ay nagpapatingkad ng impresyon na siya ay patay na. Kabanal-banalan, masasabi mo ba kung anong cultivation rank siya o kung gaano kalaki ang kapangyarihan niya? Tanong ng isa pang general. Umiling ang santo. Hindi ko kaya. Gayunpaman, sa paghusga sa kondisyon ng kanyang katawan, sa palagay ko ay naabot na niya ang Kailam Acme rank. Nagulat ang mga lalaking nakapaligid sa kanya nang marinig ang kanyang teorya. Hindi namin alam kung sino siya o saan galing ang lalaking ito. Para lang maging ligtas, dapat natin siyang tanggalin on the spot. Isa sa mga general ang lumabas sa karamihan at naglabas ng kutsilyo. Pagkatapos, mabilis niyang itinaas ang kanyang braso at inindayog ang katawan. Tumingin lamang ang santo nang walang salita. Sa malakas na kalabog, nagawa ng lalaki na hiwain ang katawan ni James. Gayunpaman, ang general ay napaatras at medyo natisod sa susunod na sandali. Napakatigas ng kanyang katawan. Siya ay dapat na isang bihasang magsasaka. Gulat na napatingin ang general kay James. Tama na. Nagsimula ang santo, hindi pa siguro oras ang kanyang oras. Ibabalik natin siya sa amin. Holiness, we can't. Kung ang lalaking ito ay mula sa panig ng kalaban, maaari niyang ibahagi at ilantad ang aming kinaroroonan kapag siya ay nagkamalay. Ang lalaking nakasuot ng puting roba ay nagpahayag ng kanyang hinala, novel drama. Sinundan niya ang santo para sa kanyang proteksyon. Sumagot ang saintess, gayunpaman, walang patunay na magmumungkahi na ang taong ito ay kaanib sa Eternus. Nang marinig ang kanyang mga salita, sumunod ang mga lalaki at tinupad ang kanyang mga tagubilin. Si James ay dinala pabalik sa kanilang universo pagkaraan ng ilang sandali. Samantala, nagpasya silang manatili sa kanilang kasalukuyang posisyon sa loob ng Endless Void. Bagamat wala ang path sa Endless Void, maaari pa ring palitan ng universo ang naubos na puwersa nito sa pamamagitan ng pagsipsip ng masaganang endless power sa paligid nito. Tinansya nila na aabutin ng humigit kumulang 3 hanggang 5 panahon para muling magamit ng universo ang sapat na kapangyarihan. Di nagtagal,
Inilipat si James sa espiritual na bundok kung saan naninirahan ang santo. Matapos maging matatag ang kanyang kalagayan, ang santo ay nagtungo sa isang silid ng panauhin. Pagbati, kabanalan. Magalang na binati siya ng mga tanod. Kamusta na siya? Tanong ng santo. Hindi pa nagkakamalay ang lalaki. Gayunpaman, napansin namin ang mga palatandaan ng pagbabagong buhay sa kanyang katawan. Ang mga sugat at sugat sa kanyang katawan ay halos naghihilom na sa ngayon. Dapat ay gumising siya kaagad. Paliwanag ng isa sa mga guard. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4532. Tumanggo ang santo. Pagkatapos, binuksan niya ang pinto at pumasok sa guest room. Maya-maya, huminto siya sa tabi ng isang kama sa loob at tinitigan ang lalaking hindi gumagalaw dito. May nagbihis sa kanya ng malinis at puting damit. Wala ng mga galos o sugat sa kanyang mukha. Maging ang kanyang mga pisngi ay nagkaroon ng kaunting kulay. Ibang-iba siya sa hitsura niya noong una nila siyang nakita. Isang misteryosong liwanag ang muling sumilay sa mga mata ng Saintess habang sinusuri niya ang katawan ni James. Muntik na siyang gumaling. Hindi ako sigurado kung bakit hindi pa siya nagigising. Ang Saintess ay nagtapos sa loob. Dahil wala siyang magagawa, umalis ang santo sa silid hindi nagtagal. Ilang sandali pa, dahan-daang iminulat ni James ang kanyang mga mata nang sa wakas ay nagkamalay na siya. Ilang sandali pa ay pinagmasdan niya ang paligid at bumangon sa kama. Nasaan ako? Bumantong hininga si James. Noon, ginamit ni Wendell ang kanyang aura at ilang uri ng supernatural power para i-activate ang kapangyarihan ng labas ng teritoryo. Pagkatapos, nagawa niyang lumikha ng lamat sa chaos. Si Teresa, o mas partikular na isa sa kanyang mga clone, si Zizel, ay sinubukan akong dalhin sa lamat. Gayunpaman, naabutan kami ng Ancestral Blood Master sa sandaling iyon. Ginamit ng lalaking iyon ang lahat ng paraan na kailangan niyang subukan at pigilan kami sa pag-alis sa chaos. Sa kanyang huling pagtatangka, ang Ancestral Blood Master ay nagpakawala pa ng mga nakamamatay na pag-atake para patayin ako. Buti na lang at tinulungan ako ni Teresa habang tinatanggap niya ang mga pag-atake niya. Gayunpaman, natatandaan kong nataman ako at nawalan ng malay mula noon. Naalala ni James. Sinubukan ni James na suriin kung gaano katagal ang lumipas at napagtanto na siya ay walang malay sa loob ng 3 panahon. Nakarating na ba ako sa labas ng teritoryo? Anong lugar ito? Baka sa mga mata ni James ang pagtataka. Naglakad siya papunta sa pinto at binuksan iyon. Pagkatapos, nakita niya ang 2 gwardya na nakatayo sa may pintuan. Bago pa siya makapagsalita ng anuman, inilabas ng mga gwardya ang kanilang mga espada at hamarang sa kanyang dinadaanan. Hindi ka pinapayagang lumabas ng silid nang walang pahintulot ng santo. Sabi ng isa sa mga guard. Si James ay hindi natakot sa mahigpit at nagbabantang tingin ng mga gwardya. Kahit na hindi niya magagamit ang kanyang kapangyarihan sa ngayon, naramdaman ni James na ang mga bantay ay nasa 5-power macrocosm ancestral god rank. Gayunpaman, tiwala si James na kaya niyang pabagsakin ang 2 lalaki sa pamamagitan lamang ng kanyang pisikal na lakas. Sa kabila nito, nagpa siya si James na huwag gumamit ng karahasan laban sa mga lalaking ito. Di ako sigurado kung nasaan ako at kung sino itong Saintess na sinasabi nila, novel drama. Mas maganda kung hindi ako kumilos ng padalos-dalos bago ko maintindihan ang mga nangyari bago ako magising. Napaisip si James. Sino itong Saintess na tinutukoy ninyong 2? Pwede ko ba siyang makita? Tanong ni James. Dapat maghintay ka sa kwarto mo. Ipapasa ko ang mensahe sa kanyang kabanalan. Nang marinig ang mga tagubilin ng gwardya, bumalik si James sa loob at umupo sa upuan. Makalipas ang 10 minuto, pumasok sa silid ang isang magandang babae na nakasuot ng puting damit. Nakaramdam si James ng ethereal aura tungkol sa babae. Sa wakas gising ka na. Bagamat hindi pa narinig ni James ang wikang sinasalita ng ginang, naiintindihan niya pa rin ito. Sa antas ng kanyang paglilinang, medyo madali niyang naiintindihan ang anumang wika. Anong lugar ito? Bakit ako nandito? Umupo ang santo sa tapat niya. Sinabi niya sa malumanay na boses, natagpuan ka namin sa Endless Void. Hindi kami sigurado kung gaano ka nakatagal doon at naanod sa isang walang malay na estado, ngunit ikaw ay malubhang nasugatan.
Nagpasya akong ibalik ka sa ating universo, at halos isang panahon na ang nakalipas. Iniwan ko ang chaos, mga 3 panahon ang nakalipas. Napaisip si James. So, ikaw ang nagligtas sa akin. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4533. Tumayo si James at bahagyang yumuko. Taos-puso siyang nagpasalamat sa ginang. Ako ay lubos na nagpapasalamat sa iyong tulong. Ngumiti ng mahina ang santo. Wala lang. Ang iyong katawan ay muling nabuo sa isang kamangha-manghang bilis. Kahit na hindi kita ibinalik sa ating universo, ganap ka ng gumaling at nagkamalay ng may sapat na oras. Umupo ulit si James. Tanong niya, maaari ba akong magtanong kung ano ang lugar na ito? Saang universo tayo kasalukuyang naruroon? Si James ay walang kaalaman o impormasyon tungkol sa mga panlabas na hangganan, kaya sinusubukan niyang mangalap ng maraming impormasyon hanggat maaari. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ng santo. Bahagyang kumunat ang noo ni James at nagtanong, anong problema? Sumagot ang ginang, kami ay kasalukuyang nasa isang maliit at malilimutang universo. Hindi ito nananatili sa isang nakapirming lokasyon at medyo matagal nang naglalakbay sa Endless Void. Pinag-isipan ni James, maaaring may pagkakatulad ang Endless Void sa Chaotic Void. Inilihim lang ni James ang mga tanong niya. Dahil ligtas na siyang nagkamalay, maaari niyang malaman ang higit patungkol sa labas ng teritoryo habang sinusubukan niyang bawiin ang kanyang kapangyarihan pagkatapos nito. Isa pa, napagtanto ni James na may kakaiba sa babaeng nauna sa kanya. Tila hindi niya maramdaman o matukoy ang ranggo ng paglilinang ng babae. Mayroong 2 posibleng paliwanag para dito. Una, maaaring siya ay isang walang katulad na powerhouse. Pangalawa, maaaring natutunan niya ang isang supernatural na kapangyarihan na maaaring magtago ng cultivation base o ranggo ng isang tao. Ang parehong mga kasong ito ay magiging imposible para sa akin na makilala ang kanyang lakas at kapangyarihan. Napaisip si James. Noong ikaw ay walang malay, sinuri ko ang iyong katawan at nakita ko ang mga bakas ng isang malakas na paghihigpit sa iyong katawan na nagtatak sa iyong mga kapangyarihan. Sinubukan kong i-undo o baligtarin ito. Sa kasamaang palad, hindi ko ito maalis sa antas ng aking kaalaman at base sa paglilinang. Ang paghihigpit na iyon sa iyong katawan ay may isang hindi kapani-paniwalang malakas, masamang epekto. Parang gawa ng isang napakahusay, top-level na powerhouse. Wala kaming ganoon karaming cultivator na may ganoong antas ng kasanayan sa Endless. Sino ang cultivator na nagbigay ng ganitong kakilakilabot na paghihigpit sa iyo? Curious na tanong ng santo. Nang marinig ang kanyang mga salita, nakakuha si James ng magaspang na ideya tungkol sa sitwasyon sa Endless, novel drama. Ang paghihigpit sa aking katawan ay itinakda ng Ancestral Blood Master. Ayon sa babaeng ito, ang isang tao na maaaring lumikha ng isang selyo ng antas na ito ay itinuturing na isang top-level powerhouse. Kung itinuring nila ang isang tulad ng Ancestral Blood Master na isang puwersa na dapat isaalang-alang sa kanilang kaharian, nangangahulugan iyon na hindi siya magiging kasing delikado sa Endless kumpara sa likod sa Chaos. Sinabi rin niya na hindi ganoon karami ang mga magsasaka sa antas na ito sa Endless. Pagtatapos ni James sa loob-loob. Hindi sinagot ni James ang tanong ng santo. Sa halip, ngumiti siya at sinabing, pwede ko bang itanong ang pangalan mo? Sumagot ang ginang, ang pangalan ko ay Sachi Juro. Napakagandang pangalan, sabi ni James habang nakangiti. Hindi napigilan ni Sachi na mabigla sa mahinahong tugon ni James. Halos lahat ng nabubuhay na nilalang sa Endless, 9 District ay alam ang pangalan ko. Palagi akong nakakatanggap ng iba't ibang uri ng mga reaksyon sa tuwing binabanggit ko ang aking pangalan sa mga unang beses kong makikilala. Gayunpaman, ang taong ito ay nanatiling ganap na cool at composed. Hindi ba niya ako narinig dati? O siya ba ay isang walang kapantay na powerhouse na hindi natatakot sa akin? Pagtataka ni Sachi. Hindi mapawi ang ngiti ni Sachi habang nagtatanong, ano po ang pangalan mo, sir? Ako si James Caden. Sagot ni James. Tumayo si Sachi sa kinauupuan niya. Makakapagpahinga ka pa, Mr. Caden. Aalis na ako dahil may aasikasuhin pa ako. Tumayo na rin si James. Okay lang ba kung titingnan ko ang universe, MS? Sachi. Oo naman. Nagpatuloy si Sachi, hindi ka namin bilanggo.
Maaari kang tumingin sa buong universo sa iyong sariling paglilibang. Tuwang-tuwa si James sa narinig. Sa pahintulot na malayang gumala, mabilis akong makakakuha ng impormasyon tungkol sa labas ng teritoryo at sa Endlos. Napaisip si James. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4534. Pagkalabas ni Sachi ng kwarto ay lumabas na rin si James. Napansin niyang wala na ang mga lalaking nagbabantay sa kanyang pinto kanina. Kahit na hindi niya magamit ang kanyang path powers, nakakagalaw pa rin si James sa isang hindi kapani-paniwalang bilis dahil sa kanyang kakaibang pisikal na kondisyon. Sa loob lamang ng ilang segundo, bumaba na si James sa espiritual na bundok na kinaroroonan niya. Samantala, pumasok si Sachi sa pangunahing bulwagan na matatagpuan sa kalapit na espiritual na bundok. Ang lalaking nakasuot ng puting damit ay lumuhad sa isang tuhod at bumati, "MS. Sachi, nakausap mo na ba yung lalaki? Nagbahagi ba siya ng anumang impormasyon tungkol sa kanyang background?" Si Leaf Windel, ang lalaking nakaluhod sa harap ng santo, ay ang kanyang tapat na subordinate. Ang tao ay isang mahusay na powerhouse. Umiling si Sachi. Wala siyang gaanong sinabi, at nagpa siya akong huwag siyang pinindot para sa mga sagot. Nagsalubong ang mga kilay ni Leaf. Hindi ba delikado na hayaan ang lalaking iyon na malayang gumala kapag wala tayong alam tungkol sa kanya? Sumagot si Sachi, "Wala akong naramdamang malisyosong o pagbabanto mula sa kanya habang nag-uusap kami, novel drama. Hindi ko akalain na siya ay isang taong may masamang intensyon sa amin. Hayaan mo na lang siya." "Naiintindihan," sagot naman ni Leaf. Tapos, nagdahilan siya. Sa kabilang banda, dumating si James sa isang kalapit na lungsod. Matapos lisanin ang mga espiritual na bundok ng santo, nagsimulang makita ni James ang mga bakas ng mga lamat sa kanyang paligid. Nakikita niya ang maraming butas at siwang sa lupa at maging sa kalangitan. Mula sa hitsura ng mga bagay, isang napakalaking digmaan o labanan ng isang hindi maisip na sukat ay dapat na nangyari dito. Medyo matagal na ang nakalipas at iniwan ang mga lamat na ito. Ang lungsod ay mukhang medyo rundown. Kahit na itinayong muli nila ang ilan sa kanilang mga gusali, nakikita ko pa rin ang ilang mga bitek na hindi na maayos na nakakalat sa paligid ng lungsod. Napaisip si James. Habang naglalakad siya sa mataong kalye, nakakakita si James ng maraming nilalang na may anyong tao. Gayunpaman, hindi siya nag-abalang imbestigahan kung ano ang kanilang tunay na anyo. Di nagtagal, nakita ni James ang isang bookstore na matatagpuan sa tahimik na lugar. Pagpasok sa tindahan, isang napakarilag na babae ang lumapit kay James at mainit na tinitigan siya. "Hello, sir. May maitutulong ba ako sa iyo?" Mataray na sagot ni James, "Mayroon ka bang mga libro tungkol sa Endlos?" Sa ngayon ay nalaman na ni James na tinawag ng mga tao sa labas ng teritoryo ang lugar na ito na Endlos. "Oo naman. Sumunod ka sa akin." Ngumiti nang nakakaakit ang ginang. Ipinakita ng ginang si James sa malapit na stand. Matapos ay scan saglit ang iba't ibang pamagat na nakadisplay sa bookshelf, naglabas ng medyo makapal na libro ang ginang. Pagkatapos, ipinasa niya ang libro kay James at ipinaliwanag, ito ay isang libro na naglalaman ng maraming impormasyon tungkol sa Endlos. Mayroon itong mga paglalarawan ng 9 district ng Endlos at mga kwento tungkol sa ilan sa mga pinakasikat na powerhouse na umiiral dito. Isang matandang magsasaka na may maraming taon ng kaalaman at karanasan ang sumulat ng aklat. Ang presyo nito ay medyo makatwiran din. Panipi, gamit ang libro sa kanyang mga kamay, nawala si James sa harap ng mga mata ng ginang bago niya matapos ang kanyang pangungusap. "Ha?" Nalaglag ang panga ng ginang sa pagtataka. Muling lumitaw si James sa isang ganap na desyerto na lugar, nakatayo sa isang makapal na sanga ng isang mataas na puno. Umupo siya sa branch at nagsimulang magbasa ng libro. Nalaman ni James ang iba't ibang bagay tungkol sa mga Endlos habang binuklat niya ang mga pahina ng libro. Ang Endlos ay isang walang hangganang lugar na walang katapusan sa paningin. Ayon sa mga tala, walang sino man ang nakaabot o nakahanap sa mga hangganan ng Endlos hanggang sa kasalukuyan. Bukod doon, 9 na distrito ang naitatag sa Endless Void sa ngayon, at bawat isa sa mga distritong ito ay binubuo ng maraming universo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4535.
Ang bawat isa sa 9 na distrito ng Endlos ay sumasaklaw sa isang nakakagulat na malawak na lugar dahil 10,000 universo ang matatagpuan sa mga distritong ito. Bilang karagdagan, ang bawat distrito ay may sariling landas sa langit, na tinatawag na landas sa langit na distrito. Ang mga universo na matatagpuan sa loob ng rehiyon ng isang partikular na distrito ay dapat sumunod sa kani-kanilang mga batas ng landas ng langit ng kanilang distrito. Iyan ay medyo katulad sa kung paano ito bumalik sa chaos. Napaisip si James. Pagkatapos, nakita ni James ang isang kawili-wiling piraso ng impormasyon sa huling bahagi ng aklat. Ang nawawalang distrito. Ang bulong-bulungan ay mayroon talagang 10 distrito sa Endlos matagal na ang nakalipas. Gayunpaman, dahil sa ilang hindi kilalang dahilan, ang isa sa mga distrito, ang Chaos District, ay nagtago at nawala sa Endlos. Hanggang ngayon, walang nakakahanap ng Chaos District. Nang matapos niyang basahin ang aklat, marami na ang natutunan ni James tungkol sa mga pinagmulan at kasaysayan ng Endlos. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na matuklasan na ang Chaos ay isa talaga sa 10 distritong umiiral sa Endlos. Higit pa rito, ang mga powerhouse mula sa Endlos ay hindi pa nahahanap ang Chaos. Ano kaya ang nangyari noon para magpasya ang Chaos District na itago ang kanilang mga sarili? At saka, sino ang nagtago ng Chaos District sa mga nasa Endlos? Bulong ni James sa sarili. Namuo ang mga tanong sa kanyang isipan matapos niyang basahin ang tungkol sa Endlos. Gayunpaman, kumpiyansa siya na makakahanap siya ng higit pang mga sagot sa lalong madaling panahon kapag sinubukan niyang mabawi ang kanyang kapangyarihan. Kasama rin sa aklat ang pinakabagong impormasyon tungkol sa bilang ng mga puwersa at iba't ibang sikat na magsasaka sa 9 na distrito ng Endlos. Sa kabuuan, ang sistema ng paglilinang ng 9 na distrito ng Endlos ay katulad ng sa Chaos. Gayunpaman, ang Chaos Rank ay eksklusibong umiral sa Chaos District, at ang mga powerhouse sa Chaos Rank ay itinuring na pinakamalakas at pinakamakapangyarihang cultivator sa buong Endlos. Tulad ng para sa iba pang mga distrito sa Endlos, ang mga nakamit ang Kylem Acme rank ay maituturing na mga superior cultivator. Mas gamaan ang pakiramdam ni James nang makumpirma ang mga katotohanan iyon dahil nangangahulugan iyon na magiging ligtas siya sa Endlos. Sa panahon ng Sky Burial, ang mga ipinadala sa Chaos ay malamang na ang mga nangungunang cultivator mula sa Endlos. Ang mga magsasaka sa aming panig ay malamang na natalo kung sila ay mapipilitang lumaban sa hindi mabilang na mga magsasaka mula sa Endlos. Ngayon na halos alam ko na ang tungkol sa Endlos, ang unang bagay na kailangan kong gawin ay tanggalin ang sealcast sa aking katawan sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, maaari kong imbestigahan ang katotohanan sa likod ng pagkawala ng Chaos District at alamin kung bakit sinubukan silang salakayin ng iba pang 9 na distrito. Kasabay nito, kailangan kong pagbutihin ang aking cultivation base at rango. Sigurado akong makakabalik ako sa Chaos kapag lumakas na ako. Napaisip si James. Hinigpitan ni James ang hawak sa libro at dinurog ito sa kanyang mga kamay. Pagkatapos, tumalon siya sa sanga at bumagsak sa lupa. Sa pagangat niya ng tingin, napansin ni James ang isang binata na nakatayo ilang hakbang ang layo sa kanya, novel drama. Diretso ang tingin ng lalaki kay James. Mataray na wika ni James, "Who are you? Why are you standing in my way?" Sumagot ang lalaki, "Ako si Leif Wimdell. Bibigyan mo ba ako ng oras para makapag-usap tayo?" Pagkatapos ng maikling paghinto, bahagyang tumango si James. Di nagtagal, dinala ni Leif si James sa isang restaurant sa isang kalapit na lungsod. Kumuha silang dalawa ng table sa pinakataas na palapag ng restaurant. Humigop ng inumin si Leif. Pagkatapos, sinabi niya, "Nagtataglay ka ng isang kahanga-hanga at makapangyarihang katawan. Higit pa rito, kahit ang santo ay hindi pa nakakita ng kakaibang selyo sa iyong katawan. Ang selyong iyon ay dapat nagawa ng isa sa mga nangungunang powerhouse sa Endlos. Saan ka ba talaga galing, sir?" Sinalubong ni James ang tingin ng lalaki at sa halip ay nagtanong, "Kami ay kasalukuyang nasa Endless Void sa labas ng mga teritoryo ng 9 na distrito kung saan walang paths. Bukod dito, mukhang napaglabanan ng universo na ito ang napakalaking pagkawasak. Sino kayong mga tao? Bakit kayo tumatakbo at nagtatago na parang mga takas?" Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4536.
Nagawa ni James ang mga pagbabawas na iyon pagkatapos na maobserbahan ang kanyang kapaligiran at ang kalagayan ng universo. Ito ay dahil gusto naming mabuhay, malinaw naman. Nagpa siya si Leaf na lumapit. Pinayagan na si James na gumala ng malaya sa kanilang universo. Alam ni Leaf na palaging malalaman ng lalaki kung ano ang ibabahagi niya sa pamamagitan ng pagtatanong sa iba pang mga naninirahan sa kanilang universo. Narinig mo na ba ang tungkol sa Aeternus District? Tanong ni Leaf. Tumango si James. Nabasa lang niya ang tungkol sa 9 district ng Endless mula sa libro kanina. Ang Aeternus District ay nakalista bilang isa sa 9 na distritong ito. Ipinaliwanag ni Leaf, ang Aeternus District ay isa sa 9 na distrito na binubuo ng Endless. Bagamat ito ang may pinakamababang ranggo sa iba pang mga distrito, isa pa rin silang puwersang dapat isaalang-alang. Sa kasamaang palad, sumiklab ang digmaang sibil doon, at pinaslang ang pinuno ng kanilang distrito. Upang mabuhay, nailigtas namin ang santo at tumakas mula sa aming mga tahanan. Mula noon ay tumakbo na kami. By Saintes, ang ibig mong sabihin ay MS Sachi? Tanong ni James. Oo, patuloy ni Leaf, MS. Si Sachi ay anak ng pinuno ng distrito at santo ng Aeternus District. Matapos patayin ang aming pinuno ng distrito, ang iba pang puwersa at ilang organisasyon ay nagnanais ng parehong kapalaran para sa kanya. Halos hindi na kami nakalabas sa Aeternus District noon at sa wakas. Nanirahan sa lugar na ito ng Endless Void. Walang plano si James na makisali sa mga usapin ng Aeternus District. Gayunpaman, tila itinulak siya ng kapalaran patungo sa gitna ng isang malaking salungatan na nangyayari sa Endless. Ipinaliwanag ni Leaf, ang iba pang malalaking puwersa at organisasyon ay patuloy na nagsisikap na alisin ang santo dahil sa kanyang mga natatanging kakayahan. Kapag ang mga kakayahan ng Saintes ay ganap na umunlad, siya ay halos hindi magagapi. Siya ay naging isa sa mga nangungunang magsasaka sa 9 na distrito ng Endless. Ganun ba? May pag-aalinlangan si James sa kanyang mga mata. Bagaman hindi ko makita ang eksaktong ranggo ng paglilinang ni Sachi, nararamdaman ko na siya ay higit sa lahat, isang Kailam Akmin. Na walang alinlangan na gagawin siyang isang karampatang magsasaka sa Endless. Gayunpaman, halos hindi siya maituturing na isa sa mga nangungunang powerhouse sa 9 na distrito ng Endless. Napaisip si James. Tama, at iyon ay dahil ang santo ay nagtataglay ng Dobro Eyes. Ang may hawak ng Dobro Eyes ay halos walang kapantay. Habang huminto siya para magpahinga, bumantong hininga si Leaf. Sa kasamaang palad, noong sinusubukan naming lumayo sa aming mga humahabol, itinulak ni MS Sachi ang kanyang sarili ng napakalayo at nagtamo ng hindi maibabalik na pinsala sa kanyang mga kakayahan. Halos imposible para sa kanya na mabawi ang orihinal na lakas ng Dobro Eyes. Kung ang Saintes ay mawawala ang mga dakilang kapangyarihan ng Dobro Eyes para sa kabutihan, kailangan nating magpatuloy sa pagtakbo at pagtatagusa. Endless Void. Hindi na kami makakabalik sa aming tahanan, ang Aeternus District. Muli, ano naman sayo? Ibinaling ni Leaf ang tingin kay James. Marami na akong nasabi sa iyo tungkol sa atin. Di ba dapat may i-share ka? Tungkol sa iyong sarili. Halimbawa, bakit mayroon kang napakasamang selyo na nakalagay sa iyong katawan? Ngumiti ng mapait si James. Sumagot siya, iyon ay dahil naitawid ko ang isang taong napakalakas. Pagkatapos, gumawa si James ng isang kwento tungkol sa kung paano niya ginawa ang isang kaaway ng isang hindi kapani-paniwalang bihasang magsasaka na tinatawag na Ancestral Blood Master. Matapos makatakas sa wakas si James mula sa pagkakahawak ng lalaki, sa kasamaang palad, nawalan siya ng malay at naanod sa Endless Void mula noon. Gayunpaman, hindi ibinunyag ni James ang anumang impormasyon tungkol sa Chaos, novel drama. Mukhang naniniwala si Leaf sa kwento ni James. I guess that makes you as allies now. You may choose to stay or leave this universe when you want. Maraming salamat. Malawak ang ngiti ni James, mananatili ako sa paligid ng mga espiritual na bundok na pag-aari ng santo. Ito ang tanging lugar na nananatiling buo at walang lamat. Makakatulong ito sa akin na maglinang ng mas mahusay. Tumango si Leaf bilang pagsang-ayon. Aayusin ko ang isang angkop na lugar para sa iyo upang manatili sa sandaling bumalik ako noon. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4537
Matagal nang nag-uusap sina James at Leaf. Sa kalaunan, nagpasya silang bumalik sa espiritual na bundok ng santo at sabay-sabay na umalis sa restaurant. Sa loob ng isang tahimik na manor na matatagpuan sa gitna ng mga espiritual na bundok na pag-aari ng Saintes, si Sachi ay nagsasanay sa loob ng isang silid. Siya ay kumikinang sa isang purong puting liwanag mula ulo hanggang paa. Ang mga kulay ng kanyang mga mata ay kinuha sa isang misteryoso, parang panaginip na lilam. Para bang makikita ang kaakit-akit na tanawin ng mga kalawakan sa loob ng mga ito. Biglang-bigla, isang pagsabog ng sword energy ang tila na materialize sa harap ng mga mata ni Sachi, at bigla nitong pinigilan si Sachi sa paggamit ng kanyang kapangyarihan. Halos agad na nawala sa mga mata ni Sachi ang napakagandang kulay. Umagos ang dugo sa gilid ng kanyang mga mata habang ang kanyang mga iris ay tila nagiging mapurol at madilim. Habang umuubo ng dugo si Sachi, nawalan siya ng balanse at bumagsak sa sahig. Sa kabilang banda, matiyagang naghihintay si Leaf sa labas mula nang maramdaman niyang nasa kalagitnaan ng training session si Sachi. Nang marinig ang mga ingay, nagmamadaling pumasok si Leaf sa silid. Kabanal-banalan, okay ka lang ba? Nag-aalalang tanong ni Leaf. Pinunasan ni Sachi ang dugo sa labi niya gamit ang likod ng kamay niya. Pagkatapos, dahan-dahan siyang tumayo. Ang ginang ay tila isang celestial na nilalang na nahulog sa lupain ng mga mortal dahil nawala ang kanyang karaniwang ningning at sigla sa sandaling iyon. Tumango si Sachi. Ayos lang ako. Hindi pinag-isipan ni Leaf ang bagay na iyon dahil alam na alam niya ang mga paghihirap niya ngayon. Tak niyang binago ang paksa. Nakilala ko lang si James Caden, at nakipag-chat sa kanya. Ang lalaki ay nag-iingat pa rin sa amin dahil hindi siya nagbahagi ng anumang tala tungkol sa kanyang sarili sa akin. Gayunpaman, masasabi ko na malamang na mayroon siyang kahangahangang background. Alam ni Leaf na si James ay hindi naging ganap na totoo mula noong siya si James, si Leaf ay nagkaroon ng magaspang na ideya tungkol sa kanyang mga kalagayan. Mukhang hindi niya talaga narinig ang tungkol sa iyo o sa iyong pangalan, Ms. Sachi. Ang hula ko ay malamang na miyembro siya ng isang misteryoso, nakatagong angkan o organisasyon mula sa isa sa iba pang mga distrito. Marahil ay hindi pa niya narinig ang tungkol sa iyo dahil ang mga organisasyong ito ay may posibilidad na limitahan ang kanilang pakikipag-ugnayan sa labas ng mundo. Kung tutuusin, malamang na hindi nauugnay si James sa mga mula sa Aeternus District. Tumango si Sachi. Hanam. Kung ganoon, maaari mo na lang siyang pabayaan. Gayunpaman, dapat tayong manatiling maingat sa lahat ng oras. Kung mahuli mo siyang gumagawa ng isang bagay na maaaring maglagay sa ating universo sa alanganin, hulihin siya kaagad. Naiintindihan. Sige, pwede ka nang umalis. Bahagyang iwinagayway ni Sachi ang kanyang kamay. Nang lumabas si Leaf sa silid at isinara ang pinto sa likuran niya, ang mukha ni Sachi ay tumigas sa isang librong may itim na takip sa kanyang palad. Walang nakalimbag na salita sa pabalat nito. Habang nakatitig si Sachi sa libro, sumagi sa kanyang isipan ang mga nakaraang alaala ng pakikipag-usap niya sa isang matandang magsasaka. Ang mga may hawak ng Dobro Eyes ay lalago upang maging walang kapantay at walang kapantay na mga powerhouse. Gayunpaman, ang langit ay palaging naiinggit sa mga taong binigyan ng Dobro Eyes. Sa buong panahon na ito, wala sa mga may-ari ng Dobro Eyes ang nakapagbukas ng buong potensyal at paglilinang ng kanilang mga kakayahan. Lahat sila ay nabigo sa isang paraan o iba pa sa panahon ng kanilang proseso ng pag-aaral at pagsasanay. Kung ang mga kapangyarihan ng iyong Dobro Eyes ay masisira balang araw, maaari mong piliin na gawing Demon Eyes ang Dobro Eyes. Gayunpaman, hindi mo maiiwasang ibalik ang lahat laban sa iyo, at ilalayo ka ng iba sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Dalhan mo ang librong ito. Nasa iyo ang pagpipilian. Parang tumunog pa rin sa tenga ni Sachi ang mga salitang iyon. Napunit ang ekspresyon ng mukha niya. Ano ang mangyayari kung pipiliin kong gamitin ang Demon Eyes? Napaisip si Sachi. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4538. Wala akong ideya kung ano ang naitala sa loob ng aklat na ito. At saka, kung tatawid ako sa kalsadang ito, ano ang mangyayari sa akin kapag nabuo ko na ang Demon Eyes? Maraming tanong at alalahanin si Sachi sa likod ng kanyang ulo. Sa huli, hindi pa rin niya magawang buksan ang libro at basahin ito. Sa kabilang banda,
lumipat si James sa isang bagong silid sa isa pang espiritual na bundok. Inilabas niya ang isang libro na may malinis at madilim na pulang pabalat. Ito ang blood mantra na ibinigay sa kanya ni Thea. Habang maingat niyang binuklat ang unang pahina ng aklat, nakita ni James ang mga linya ng kakaiba at mahiwagang mga inscription sa pahinang iyon. Noon lang, lumilitaw ang mga inscripsyong iyon na gumagalaw at lumulutang sa hangin. Hindi nagtagal, nagsimulang mabuo ang mga salita sa isang banyagang script sa harap ng mga mata ni James. Si James lang ang taong nakakakita ng mga salitang iyon dahil hawak niya ang libro. Kung may makikialam kay James ngayon, makikita lang nila na ang mga mata ni James ay kumikinang na may nakakatakot at pulang ilaw sa sandaling iyon. Kahit na ito ang kanyang unang pagkakataon na magbasa ng mga salita sa kakaibang script na iyon, nagawa pa rin ni James na maunawaan ito. Hindi nagtagal, natapos na ni James ang pagbabasa ng blood mantra. Matapos niyang maimbak ang libro sa isang ligtas na lugar, huminga ng malalim si James. Ang ama ni Thea, ang Ancestral Blood Master, ay talagang tinupad ang kanyang reputasyon bilang isa sa mga pinakakilalang tao noong Sky Burial Age. Nagawa niyang gumawa ng ganoong kaakit-akit na teksto. Ang banal na kasulatan na nakapaloob sa blood mantra ay nagdetalye ng mga pamamaraan ng paglilinang na maaaring magpapahintulot sa isa na sanayin at pagbutihin ang kanilang kapangyarihan sa linya ng dugo. Maaaring makamit ng mga magsasaka ang pinakahuli, karamihan. Malakas na anyo ng enerhiya ng dugo sa pamamagitan ng pagtukoy sa aklat. Gayunpaman, ang tao ay kailangang magkaroon ng malawak na kaalaman at mahusay na pananaw upang lubos na maunawaan ang mga nilalaman ng blood mantra. Kahit alam ni James na mahihirapan siyang lubusang makabisado ito. Bukod dito, mayroon siyang problemadong selyo sa kanyang katawan sa ngayon, novel drama. Gayunpaman, natuwa si James dahil nakahanap siya ng paraan para tanggalin ang selyo sa kanyang katawan sa blood mantra. Bagaman ito ay magiging isang medyo matagal na proseso. Ayon sa libro, kailangang patuloy na i-absorb ni James ang enerhiya ng langit at lupa sa kanyang katawan. Kapag nakapag-ipon na siya ng sapat na bloodline power, malalagpasan ni James ang mga paghihigpit sa kanya. Sa kasamaang palad, ang pamamaraang ito ay hindi nalalapat sa umiiral na kapangyarihan ng bloodline ng magsasaka. Kailangang bumuo at magsanay si James ng bagong bloodline na kapangyarihan para tumulong sa pagtanggal ng selyo sa kanyang katawan. Bagamat ito ay maaaring mahirap para sa mga regular na tao, ito ay hindi gaanong isyu ni James. Bagamat hindi niya ma-access ang kanyang path powers, magagamit pa rin ni James ang kanyang lakas. Makuha ang Empyrean herbs na kailangan niya. Gayon din, kapag naalis ko na ang selyo sa aking katawan, maaari kong pagsamahin ang aking bagong bloodline na kapangyarihan sa aking umiiral na. Iyan ay magpapalaki sa aking bloodline na kapangyarihan. Napaisip si James. Makalipas ang ilang sandali, lumabas si James sa kanyang silid upang magsimulang maghanap ng mga halamang gamot sa kalapit na lugar. Habang binibisita niya ang iba't ibang espiritual na bundok sa lugar, sa wakas ay nakarating si James sa isang halamanan ng halamanan. Sa hardin, makikita ni James ang iba't ibang bihira at mahalaga, mataas na kalidad na mga halamang gamot tulad ng mga halamang macrocosm ancestral god at maging ang mga halamang acme. Ramdam ni James ang pagbilis ng tibok ng kanyang puso nang makita ang nasa harapan niya. Anong ginagawa mo? Maya-maya lang ay narinig ni James ang boses na nagmumula sa kanyang likuran. Napatingin siya sa balikat niya at nakita niyang huminto si Sachi sa tabi niya. Ngumiti ito ng malapad sa kanya. Naglalakad-lakad lang ako, at nagkataon na nahanap ko itong herb garden. Napatingin si Sachi sa direksyon niya. Huwag mo na itong isipin. Ang mga halamang gamot sa hardin na ito ay ang pinakahuli sa kanilang uri. Karamihan sa mga lugar sa universo na ito ay nasira, at magtatagal bago bumalik sa orihinal nitong kalagayan. Baka mahanap tayo ng ating mga kaaway at maglunsad ng pag-atake anumang oras. Kailangan ko ang mga halamang ito para gawing elixir o table task kung sakaling magkaroon ng emergency. Hindi gaanong pinapansin ni James ang sinabi ni Sachi. Sa halip, iniisip niya kung paano niya makukuha ang mga halamang gamot. Ms. Sachi, hindi mo ba ako maririnig minsan lang? Ngumisi si James. Paano kung bigyan mo ako ng isang acme herb? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4539. Hindi isang pagkakataon.
Binigyan siya ni Sachi ng isang sidilang sulyap. Ang Acme herbs ay napakabihirang at mahalaga. Bukod dito, si Sachi ay gumugol ng malaking pagsisikap sa paglilipat ng karamihan sa mga halamang ito sa hardin ng damo mula sa Eternes District bago sila tumakas mula doon. Hindi nila kayang ibigay ang mga halamang gamot ng walang ingat, lalo na sa isang medyo hindi kilalang lalaki. Fine. Kalimutan mo na ang sinabi ko. Naisip ni James, hindi ko pa talaga kailangan ang mga high-grade herbs na ito dahil hindi ko pa sinisimulan ang pagbuo ng aking bagong bloodline power. Isa pa, medyo magtatagal ako para sanayin at pahusayin ang bagong bloodline power sa simula. Hindi ko kakailanganin ang mga halamang gamot ng Acme grade para sa yugtong iyon. Habang naglalakad palayo si James na walang pakialam, nakatayo si Sachi doon at tinitigan ang papalayong figure ng lalaki. Makalipas ang ilang segundo, tumabi sa kanya si Leaf. Itinuro ni Sachi, bantayan ng mabuti si James. Tinitingnan niya ang mga halamang gamot sa hardin na ito. Gayun din, palakasin ang pagkakabuo sa paligid ng hardin ng damo, novel drama. Naiintindihan. Tumanggo si Leaf at umalis para tuparin ang utos niya. Samantala, binisita ni James ang ilang malalaking lungsod na matatagpuan sa universo. Matapos dumaan sa sunod-sunod na matinding laban sa mga iyon. Pabalik sa Eternes District, halos wala ng gamot at elixir ang kanilang mga apothecaries dahil malaki ang pangangailangan para sa mga bagay na iyon upang gamutin ang hindi mabilang na mga sugatang sibilyan at mandirigma. Higit pa rito, ang San Sinukob ay nagtamo ng matinding pinsala dahil sa digmaan hanggang sa puntong hindi na nito nabawi ang lakas ng langit at lupa. Ang mga tao ay halos hindi makahanap ng anumang bihirang, mataas na uri ng mga halamang gamot sa ligaw. Kahit na ang mababang uri ng mga halamang gamot ay napakahirap. Sa kanyang pagkabigo, nakahanap lamang si James ng mababang uri ng mga halamang gamot o elixir sa mga apothecaries na kanyang binisita. Sa kalaunan, nagpasya siyang bumisita sa iba pang kalapit na planeta upang hanapin ang mga damong kailangan niya. Sa kasamaang palad, napagtanto ni James na ang sitwasyon ay halos magkapareho sa mga planetang iyon. Nani na ng mga tao ang karamihan sa mga kapaki-pakinabang na halamang gamot, at mangangailangan ito ng mahabang panahon para lumago at tumanda ang mga bagong halamang gamot. Sa huli, nakuha ni James ang isang batch ng mga halamang gamot mula sa ilang primeval na kagubatan. Ang ilan sa kanila ay mga halamang sage rank samantalang ang iba sa kanila ay mas mababa sa gradong iyon. Matapos makabalik si James sa espiritual na bundok na kanyang tinutuluyan, lumabas siya sa likod bahay at inilagay ang lahat ng mga halamang gamot sa lupa. Ang lalaki ay may malungkot na ekspresyon sa kanyang mukha. Napakaraming damo ng mga gradong ito noong nakaraan sa human universe. Kung alam ko na mangyayari ito, nakolekta ko na sana ang isang bangkos ng mga ito o nag-imbak pa ng mas bihirang mga halamang gamot noon pa, malungkot na bulong ni James. Tapos, umiling siya. Bueno, ang mga halamang gamot na ito ay magagawa sa ngayon. Kapag nakagawa na ako ng bagong bloodline power, maaari kong subukang maghanap ng mga halamang gamot na may mas matataas na grado sa labas ng rehiyong ito. Kailangan kong tumuon sa pagpapabuti ng bagong bloodline power na ito upang maalis ko ang selyo sa lalong madaling panahon. Ilang sandali pa, gumawa si James ng isang malaking palayok. Sapat ang laki nito para magkasya ang isang matandang lalaki. Inilipat niya ang mga halamang gamot sa palayok, nilagyan ng tubig ang palayok, at sinimulang pakuluan ang pinaghalong. Hindi nagtagal, natapos na si James sa paggawa ng herbal concoction. Humugot siya ng mahabang hininga. Ito na ang simula ng aking bagong bloodline power. Pagkasabi niyon, pumasok si James sa kaldero at isinubsob ang sarili sa concoction. James, anong ginagawa mo? Baka sa mukha ni Leaf ang pagtataka habang dahan-daang lumapit sa malaking palayok. Nakikita niya ang kakaibang pag-ikot ng mga kulay sa laman ng palayok. Nakikita rin niya ang mahinang aura mula sa pinaghalong iyon. Ang video na ito ay edited by Herban Storytelling. Kabanata 4540. Tila labis na nalilito si Leaf. Hindi ko alam ang eksaktong ranggo ng kanyang paglilinang, ngunit nagkomento si MS Sachi tungkol sa kung paano nagkaroon ng kahangahangang lakas si James dahil sa kanyang hindi pangkaraniwang pisikal na kondisyon. Karaniwan, ito rin ay nagmumungkahi na ang magsasaka ay nakamit ang isang napakahusay na ranggo ng paglilinang.
Gayunpaman, ginagamit ng taong iyon ang mababang uri ng mga halamang gamot para sa kanyang paglilinang. Napaisip si Leaf. Nagsalubong ang kilay ni James nang mapansin niya si Leaf. Gayunpaman, mabilis niyang nakontrol ang kanyang ekspresyon at sinabing walang katotohanan, "I bet hindi ka pa nakakita ng ganito. Ito ay isang lihim na pamamaraan na natutunan ko mula sa aking pinuno ng sekta. Ito ang perpektong paraan upang sanayin at pinuhin ang katawan ng isang magsasaka." "Oh, tama ba?" Nagtaas ng kilay si Leaf. "Mayroon kang katawan ng isang Kailam Akmin. Talagang kapaki-pakinabang ba sa iyo ang isang herbal concoction na may ganitong antas ng enerhiya? Tulad ng sinabi ko, ito ay isang lihim na pamamaraan." Kinaway-kaway ni James ang kamay niya. "Kung wala ka rito para sa anumang kagyat na negosyo, maaari ka nang umalis. Ang kaalaman sa lihim na pamamaraang ito ay ibinabahagi lamang sa mga miyembro ng sekta na kinabibilangan ko. Hindi natin ito magagawa sa harap ng mga tagalabas." Bagamat mukhang nalilito si Leaf, hindi niya pinipilit si James para sa higit pang mga sagot. Tapos, tumalikod siya at naglakad palayo. Sumigaw si James sa kanyang direksyon, "Huwag kang palihim na sulyap." "Ayoko." Nagpatuloy si Leaf sa paglalakad nang hindi tinitigan si James ng pangalawang tingin. Matapos matiyak na nakaalis na si Leaf sa likod bahay, bumantong hininga si James. "Nakakahiya. Ang isang Permanence Acme rank cultivator na tulad ko ay may kinalaman sa mga low-grade herbs na ito." Umiling si James. Pagkatapos, sinubukan niyang pakalmeyan ang sarili at itinoon ang kanyang konsentrasyon sa susunod na gawain. Ang blood mantra ay detalyadong mga pamamaraan sa paglilinang para sanayin ng isa ang kanilang blood energy at i-optimize ang bloodline power ng lubos. Bukod doon, kasama rin dito ang mga paraan para makalikha ng bagong bloodline power. Ang selyo sa katawan ni James ay hindi lamang hamarang sa kanyang umiiral na bloodline na kapangyarihan, ngunit ito rin ay naghigpit sa kanyang path powers. Kaya, walang pagpipilian si James kundi lumikha at linangin ang isang bagong kapangyarihan ng bloodline. Ang herbal concoction na inihanda ni James ay maaaring maglaman ng medyo mababang aura para sa mga dalubhasa, may karanasang magsasaka. Gayunpaman, ito ay higit pa sa sapat upang matulungan ang mga regular na tao sa kanilang paglilinang. Sa kabutihang palad, sa kaso ni James, ang mga enerhiya sa concoction ay sapat para sa kanya upang lumikha ng isang bagong kapangyarihan ng bloodline. Matapos matiyak na ang lahat ng bahagi sa ibaba ng kanyang leeg ay nakalubog sa herbal concoction, sinimulan ni James na bigkasan ang mga banal na kasulatan mula sa blood mantra sa loob. Sa loob ng ilang segundo, dahan-daang naabsorb sa katawan ni James ang energies mula sa concoction sa pamamagitan ng mga pores sa kanyang balat. Ang mga enerhiyang iyon ay ginamit upang lumikha ng mga bagong ugat sa katawan ni James. Unti-unting namumuo ang pulang ambon sa muscle tissues ni James. Habang ang pulang ambon ay pinagsama sa mga enerhiya mula sa samahan, ang dugo ay nabuo sa mga bagong ugat. Sa kalaunan, ang bagong network ng mga ugat ay nagsimulang magpalipat-lipat ng bagong dugo sa kanyang katawan. Samantala, naging dormant ang existing bloodline power ni James. Si James ay nanatiling nakalubog sa kaldero sa loob ng 3 buwan habang ginagawa niya ang kanyang bagong bloodline power. Pagkaraan ng 3 buwan, ang tubig sa palayok na dating malabo ay naging malinaw dahil ganap na naabsorb ni James ang bawat bit ng enerhiya sa herbal concoction. Matagumpay na nakalikha si James ng bagong bloodline na kapangyarihan, at nagawa pa niyang linangin at pinuhin ito sa ranggo ng sage, novel drama. Masayang tumalon siya mula sa palayok. Pagkatapos gumawa ng ilang mga pag-inat, sinubukan ni James na i-channel ang kanyang path powers sa tulong ng kanyang bagong bloodline na kapangyarihan. Sa kanyang pagtataka, nailabas pa niya ang kapangyarihan ng divine rank. Bagamat mukhang hindi gaanong, nasisiyahan pa rin si James sa kanyang kasalukuyang pag-unlad. "Kailangan ko lang na ipagpatuloy ang pag-absorb ng mga enerhiya ng langit at lupa, at ang aking bloodline power ay tataas sa lalong madaling panahon." Napaisip si James. Lumabas si James sa likod bahay para mamasyal. Maya-maya, napadaan siya sa halamanan ng damo ng santo. Napansin ni James na halos agad-agad na dinagdagan nila ang mga porma sayon sa hardin. "Kahit na gusto ko talaga ang mga halamang iyon at kaya kong sirain ang mga porma sayon na ito ng madali, hindi ko nais na masira ang aking mabuting relasyon sa santo sa sandaling ito." Napaisip si James.
Di nagtagal, nagpa siya si James na maglakbay sa iba't ibang lugar sa buong universo upang maghanap ng mas maraming Empyrean herbs. Sa pagkakataong ito, naglakbay siya ng 3 taon at tinipon ang lahat ng Empyrean herbs anuman ang kanilang mga grado. Nakuha pa ni James ang isang divine grade herb sa kanyang paglalakbay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4541. Matapos mangolekta ng isang disenteng dami ng mga halamang gamot, ginamit ni James ang mga ito para mapahusay muli ang kanyang bloodline power. Habang lumalakas ang bloodline power ni James, mas nahirapan siyang mag-improve. Nagpino siya ng maraming damo, ngunit ang kapangyarihan ay hindi pa umabot sa divine rank. Nagpatuloy si James sa pakikipagsapalaran sa mga tiwangwang na lugar sa paghahanap ng mga halamang Empyrean. Lumipas ang 30 milyong taon sa isang iglap. Matapos magbukas ng bagong sistema ng ugat si James, naghanap siya ng mga halamang gamot at pinagbuti ang kanyang bloodline power. Sa pamamagitan ng kanyang patuloy na pagsisikap, ang kanyang bloodline power ay umabot sa Emperor rank pagkatapos ng 30 milyong taon. Samantala, sinubukan ni Sachi na ibalik ang kanyang Dobro Eyes. Upang makamit ang kanyang layunin, kumain siya ng hindi mabilang na Kylum Acme herbs. Gayunpaman, hindi gumaling ang kanyang Dobro Eyes. Siya ay nakatayo sa harap ng talampas ng kanyang espiritual na kabundukan ng walang pag-asa, at nakatayo sa likuran niya ay isang medyo gwapong lalaki. Ano ang ginawa ni James sa nakalipas na 30 milyong taon? Tanong ni Sachi. Sumagot si Leaf, walang anuman. Naglilibot siya sa iba't ibang planeta sa universo na ito para sa mga Empyrean herbs. Sa kasamaang palad para sa kanya, ang universo na ito ay nasira na, at bihira na ang mga dekalidad na Empyrean herbs na mabuo. Ang mga halamang gamot na nakita niya ay lahat ay mababa ang kalidad. Naiintriga, nilinggan ni Sachi si Leaf at nagtanong, siya na kung bakit siya nangongolekta ng mababang kalidad na mga halamang gamot. Sumagot si Leaf, parang sinusubukan niyang i-enhance ang kanyang physical strength o bloodline power. I'm not exactly sure. I tried asking him, but he told me it is a secret art from his sect. He even warned me not to spy on him, kaya lumayo ako. Kawili-wili, ngumiti ng mahina si Sachi. Sige, na-dismiss ka. Bibisitahin ko si James. Ikinumpas niya ang kanyang kamay. Naiintindihan. Tumalikod na si Leaf at umalis. Bumaba din si Sachi sa espiritual na bundok at nagtungo sa tirahan ni James. Samantala, nakababad si James sa kanyang bathtub. Ang kanyang katawan ay kumikinang sa isang pulang-pula na sinag, na naglalaman ng mahinang puwersa sa Emperor rank. Anong balak mo? Lumapit si Sachi at tinitigan si James sa loob ng bathtub. Lumingon si James sa kanya at mahinang sinabi, hindi mo ba nakikitang naglilinang ako? Ganun ba? Napatitig si Sachi kay James na nagtataka. Pambihira dapat ang pisikal na lakas ni James, ngunit tila mahina ang aura na kanyang ipinalalabas, novel drama. Kung walang importante, tigilan mo na ako. Hindi pinansin ni James ang nalilitong tingin ni Sachi. Kailangan niyang ipagpatuloy ang pagpupursenge na lagpasan ang mga paghihigpit sa kanyang katawan. Kapag nagtagumpay siya, maaaring magsanib ang kanyang sistema ng ugat, at magiging katawa-tawa siyang malakas kapag gumagamit ng blood mantra. Tinitigan ni Sachi si James, na nagsasabing, maaari kitang bigyan ng ilang Empyrean herbs kung kailangan mo ang mga ito. Tuwang-tuwang tumayo si James mula sa bathtub, tuluyang nakalimutang hindi siya nakadamit. Agad siyang lumapit kay Sachi. Sa gulat, namula si Sachi at tumalikod sa kanya. Hehe, humalaklak si James. Isang itim na liwanag ang bumungad sa kanyang katawan at tinakpan siya ng itim na Amerikana. Tuwang-tuwa na tanong ni James, seryoso ka ba? Hahayaan mo ba akong mag-harvest ng mga halamang gamot sa hardin ng damo? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4542. Sa nakalipas na 30 milyong taon, ninanais ni James ang mga halamang gamot sa loob ng hardin ng damo. Gayunpaman, ang kanyang bagong sistema ng ugat ay mahina pa rin, kaya hindi pa niya kailangan ng mga dekalidad na halamang gamot. Kahit na siya ay gamitin ang mga ito, sila ay mapupunta sa basura. Lihim niyang binalak na itaas ang kanyang bloodline power, pagkatapos ay humanap ng pagkakataong makatakas kasama ang lahat ng herb mula sa herb garden. Sa kanyang pagtataka,
inalok ni Sachi ang mga halamang gamot sa kanya. Bahagyang tumango si Sachi at sinabing, maaari kang kumuha ng ilan, hindi lahat. Kailangan ko ng ilan para sa aking sarili, kaya hindi ko maibibigay sa iyo ang lahat. Papayagan kitang makuha ang lahat kung ito ay sa nakaraan. Noong nakaraan, si Sachi ay ang saintess ng Aeternes District. Ang mga halamang gamot sa hardin ng damo ay mahalaga sa kanya. Ngayong nakagala na siya sa lugar na ito, gusto niyang gamitin ng matipid ang kanyang mga mapagkukunan. Habang nag-uusap ang dalawa, lumitaw ang isang universo sa Endless Void. Agad na napansin ng mga nagpapatrulyang sundalo ang hindi pamilyar na universo at pinatunog ang alarma. Biglang narinig ni na James at Sachi ang isang sirena na tumutunog sa buong universo. Nagdilim ang mukha ni Sachi. Bumaling siya kay James at sinabing, nahanap na ako ng mga kaaway ko. Wala itong kinalaman sa novel drama. Kasama mo, bilisan mo at umalis ka na. Pagkatapos magsalita, nawala si Sachi sa paningin ni James. Nagulat si James sa sitwasyon. Medyo may alam siya tungkol kay Sachi. Dati siyang saintess ng Aeternes District, siya ay inilagay sa listahan ng mga hinahanap. Nahanap na siya ng kanyang mga kaaway. Hindi umalis si James. Kung susugod ang labanan, tiwala siyang walang makakapigil sa kanya. Bagamat may selyo sa kanyang path, magagamit niya ang Blight Omniscience para umalis. Matapos itong bahagyang pag-isipan, sinundan ni James si Sachi sa isang pangunahing lungsod ng universo. Nagtipon na ang isang hukbo ng mga sundalo. Samantala, ang City Lord's Mansion ay puno ng mga general, kasama si Leaf na nangunguna. Nang mapansin si Sachi, agad na nagsumbong si Leaf, MS Sachi, malapit na ang ating mga kalaban. Nasugatan na ang iyong Dobro Eyes, at hindi ka na makakalaban. Dapat kang lumikas ng maaga. Haharanggan natin sila. Malamig na sinabi ni Sachi, hinding-hindi. Mas gusto kong bumaba kasama ang aking hukbo. Sumunod si James sa main hall ngunit tahimik na tumabi. Sa sandaling iyon, dahan-daang lumapit sa kanila ang universo na lumitaw sa labas. Hindi mabilang na malalakas na tropa ang lumabas mula sa universo, na naglalabas ng nakakatakot na aura. Sumama ka sa amin, Sachi. Isang malakas na boses ang nagmula sa labas ng universo. Kung sasama ka sa amin, ililigtas namin ang iyong buhay. Kapag tumanggi ka, papatayin ka ng walang awa. Ang boses ay kumalat sa buong universo. Naalimpungatan si Sachi matapos marinig ang boses. Agad siyang nagpatawag ng mahabang espada at itinutok ito sa langit. Isang nakakasilaw na sword energy ang lumabas mula sa universo patungo sa Endless Void. Mga sundalo ko, sama-sama tayong lumalaban. Atake! Umalis si Sachi mula sa universo at lumitaw sa Endless Void. Mahigpit na sumunod sa kanya ang kanyang hukbo. 10,000 tropa ang nagtipon sa himpapawid. Ang dalawang hukbo ay nakatayo sa tapat ng bawat isa sa pagitan ng kanilang mga universo. Ang commander ng hukbo ng kaaway ay isang nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakasuot ng itim na baluti. Tiningnan niya si Sachi ng mahinahon at sinabing, ayokong patayin ka, Sachi. Nangako ang ating distrito lord na ililigtas ka kung susuko ka. Malamig na sagot ni Sachi, sa tingin mo kaya mo akong patayin? Tingnan natin kung mayroon ka. Nagdilim ang mukha ng nasa katanghaliang gulang, at malamig na sinabi niya, panasan mo sila. Kasunod ng kanyang utos, ang mga sundalong nasa likuran niya ay lumabas. Isang matinding labanan ang naganap. Samantala, pinagmamasdan ni James mula sa loob ng universo. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4543. Sinamantala ni James ang pagkakataong makabalik sa espiritual na bundok ni Sachi. Nagtungo siya sa hardin ng damo ngunit nakaharang siya ng isang malakas na porma sayon. Sa kabila ng pagkakaroon ng pambihirang pisikal na lakas, ang enerhiya ng dugo ni James ay umikot. Hindi na niya napigilan, niluwa niya ang isang subo ng dugo. Damn it, I wasn't expecting the formation to be so powerful, sumpa ni James. Tara, break na. Ikinuyong niya ang kanyang kamao at inihampas ito sa porma sayon. Ang kanyang pisikal na lakas ay nakakonsentre sa kanyang palad, at isang sumasabog na lakas na katumbas ng isang kailam akmin ang tumama sa porma sayon. Ang paligid ay nawasak, ngunit ang porma sayon ay nanatiling hindi nasaktan. Walang silbi ang pisikal na lakas ni James laban dito.
Kinagat niya ang kanyang dila at mamulong, nakakagulo ito. Si James ay may kakayahang basagin ang porma sayon sa kanyang malalim na kaalaman sa kanila. Gayunpaman, ang kanyang orihinal na bloodline na kapangyarihan ay nasealed, at hindi niya magagamit ang kanyang path powers. Samantala, ang kanyang bagong sistema ng ugat ay mahina, kaya nililimitahan ang kanyang mga kapasidad. Dahil sa ayaw sumuko, sinubukan muli ni James na hampasin ang porma sayon. Libu-libong suntok ang bumagsak sa porma sayon. Sa kasamaang palad, hindi sapat ang kakaibang pisikal na lakas ni James para sirain ito. Nais ni James na sakupin ang pagkakataong nakawin ang lahat mula sa hardin ng damo upang mapahusay ang kanyang kapangyarihan sa linya ng dugo. Gayunpaman, ang porma sayon ni Leaf ay hindi inaasahang matatag, at nabigo siyang masira ito ng may malupit na puwersa. Samantala, ang dalawang hukbo ay nakipag-away sa labas ng universo. Ang mga shockwave mula sa paghaharap ay humampas patungo sa universo, at nagsimulang mabuo ang mga spatial rift sa buong universo. Ang universo ay nasa panganib na masira sa anumang naibigay na sandali, novel drama. Mukhang hindi ako makakakuha ng mga halamang gamot sa lugar na ito. Tumingin siya sa labas ng universe at ngumisi. Anong masamang timing? Aakayin na sana siya ni Sachi sa hardin ng mga halamang gamot, na nagpapahintulot sa kanya na mag-ani ng ilan. Inactivate ni James ang Blythe Omniscience, sinusubukang i-transverse papunta sa Herb Garden. Sa kasamaang palad, kahit na may Blythe Omniscience, hindi siya makapasa sa porma sayon. Sa kanyang kasalukuyang pag-unawa sa Blythe Omniscience, hindi niya kayang dumaan sa formation. Boom! Ang kawalan sa paligid niya ay patuloy na binabasag ng mga shockwave mula sa labas ng universo. Malapit na ring gumuho ang makalangit na landas ng universo. Agad na umalis si James sa universo nang walang pag-aalinlangan. Binalak niyang umalis kaagad ngunit huminto pagkatapos makita ang labanan sa Endless Void. Ang mga kalaban ni Sachi ay hindi kapani-pani walang makapangyarihan. Siya ay nagtamo na ng mga pinsala at kinubkob. Sa kabilang banda, napapaligiran din si Leaf ng mga 8 powerhouse. Si Leaf ay isa ring napakalakas na magsasaka. Mula sa kanyang aura, masasabi ni James na nasa huling yugto na siya ng Kylum Acme rank. Ang kapangyarihang ipinakita niya ay mas makapangyarihan kaysa kay Wyatt. Sa kabila noon, wala siyang laban sa napakaraming kalaban. Dahil hindi siya nakatiis, palagi siyang nagtamo ng matinding pinsala. Samantala, napapaligiran din ang mga tropa ni Sachi. Marami na ang nagsakripisyo, at nasugatan din ang mga natitirang sundalo. Swoosh! Ang sword energy ay tumagos sa Endless Void at tumama sa universo kung saan naninirahan si Sachi. Ang mapanirang puwersa ay nagwasak sa universo, at ang mga fragment nito ay nawala sa Endless Void. Ang aking mga damo. Naningkit ang mga mata ni James sa galit matapos masaksihan ang pagkawala ng mga halamang gamot sa harapan niya. Pakialis si Ms. Sachi, James. Nakikiusap ako. Tinawag ni Leaf si James mula sa malayo. Napapaligiran siya ng mga kalaban, at mga 8 espada ang tumusok sa kanya. Biglang, isang malakas na puwersa ang sumabog mula sa kanyang katawan, pinasabog ang mga espada. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4544. Sa kabila ng pagiging hindi kapani-pani walang makapangyarihan, hindi nakayanan ni Leaf ang maraming kalaban na kapareho ng ranggo niya. Sa puntong ito ng labanan, siya ay malubhang nasugatan. Si Sachi ay kinubkob din ng maraming powerhouse, at ang kanyang puting damit ay nabahiran ng pula. Marami sa kanyang mga sundalo ang walang awang pinatay. Nagpatuloy ang matinding labanan sa Endless Void. Nakakunot ang noo ni James habang pinapanood ang laban. Ang mga kaaway ni Sachi ay makapangyarihan, at marami sa kanila ang may katulad na lakas sa kanyang pinakamakapangyarihang anyo ng pakikipaglaban. Hindi maibigay ni James ang kanyang buong lakas gamit ang selyo sa kanyang katawan. Maaari lamang niyang pakilyusan ang Blythe Omniscience. Sa kasamaang palad, ang kanyang pag-unawa sa Blythe Omniscience ay kulang pa rin, at hindi siya kumpiyansa na harapin man lang ang isa sa mga powerhouse sa paligid ng Leaf, pabayaan silang lahat. Noong una, walang intensyon si James na masangkot sa Sachi at sa alitan ng Aeternus District. Gayunpaman, hindi niya magawang lumayo dahil nailigtas nga siya ni Sachi.
Inactivate ni James ang Blight Omniscience at agad na nagpakita sa harap ni Sachi. Hinawakan ni Sachi ang kanyang mahabang espada at patuloy na nilalazlaz ang kawalan. Ilang matingkad na sword energies ang pumutok, direktang naniningil sa kanyang mga kalaban. Walang kamalay-malay na may isang lalaking nakalusot sa likod ni Sachi. Itinaas niya ang kanyang broadsword at tinamaan siya ng isang nakamamatay na suntok. Sumilip si James sa hangin at hinawakan si Sachi sa huling segundo. Tara na! Muli niyang inactivate ang Blight Omniscience at nawala kasama si Sachi. Nalampasan ng pag-atake ang target nito, at nahati ng malakas na puwersa ang kawalan. Dinala ni James si Sachi sa isang liblib na lugar, at pansamantalang wala sila sa panganib. Si Sachi ay punit-punit at mukhang pagod na pagod. Sa kabila niyon, she growled at James, "Bakit mo ako niligtas? You should have let me be. I will go down with my army." Binitawan ni James ang kamay niya, iminuwestra ang direksyon ng battlefield, at sinabing, "Dahil pinilit mong mamatay, sige. Pero isipin mo kung sino ang maghihiganti sa mga sundalo mo. Sino ang maghihiganti sa iyong ama?" Agad namang kumalma si Sachi sa sinabi nito. "Arg!" Napaungol siya sa kawalan ng pag-asa. Walang magawang sinabi ni James, "Pasensya na hindi ko nailigtas ang mga nasasakupan mo. Sa lakas ko ngayon, mapapaalis lang kita roon gamit ang kasalukuyang lakas ko." Dahil hindi niya maibigay ang buong lakas, isang tao lang ang nailigtas ni James. "Iligtas mo si Leaf." Napatingin si Sachi kay James na parang siya lang ang pag-asa niya. Bahagyang kumunat ang noo ni James sa hiling niya. Naisip niya sa kanyang sarili, dapat kaya kong magligtas ng isa pa. Manatili ka rito, at huwag kang pumunta kung saan-saan. Babalik ako kaagad. Hindi masyadong close si James kay Leaf. Sa kabila noon, naramdaman niyang medyo mabuting tao si Leaf. Muli niyang isinaaktibo ang Blight Omniscience at umalis sa lugar. Sa susunod na sandali, nagpakita siya sa larangan ng digmaan. Kumandat siya bago hinawakan ni Leaf ang braso niya, at naglaho silang dalawa. Nangyari ang lahat sa isang kisap mata. Kahit na ang commander ng hukbo ng kaaway ay hindi makapag-react sa oras. Gusto niyang habulin ang mga aura ni Sachi at Leaf, ngunit walang iniwang bakas ni James's Blight Omniscience. Bukod dito, walang path power sa Endless Void, na ginagawang imposible para sa kanya na mahanap ang mga ito. Nagdilim ang mukha ng commander. Matapos makatakas sina Sachi at Leaf, mabilis na pinatay ang kanilang mga nasasakupan. Nang matapos ang labanan, isang sundalo ang lumapit at nagulat, "Sir, Sachi at Leaf ay nailigtas ng isang misteryosong nilalang. Hindi natin matrace ang kanilang mga aura. Ano ang dapat nating gawin ngayon?" Ang komandante ay time na tumingin sa Endless Void at bumulong, hindi siya gumamit ng anumang path powers, ni hindi siya nagdulot ng anumang spatial fluctuation. Gayunpaman, madali siyang kumawala sa aming pagkakahawak. Maaari ba siyang taga-Welcome District? Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4545. Ang commander na namumuno sa hukbo upang tugisin si Sachi ay isang general ng Aeternus District. Marunong siya sa iba't ibang aspeto. Matapos masaksihan ang Blight Omniscience ni James, naalala niya ang isang powerhouse mula sa Welcome District. Bumalik tayo upang iulat ito sa pinuno ng distrito. Samantala, dinala ni James ang nasugatan na si Leaf sa isang lugar sa Endless Void. Lumitaw ang dalawa sa harapan ni Sachi. Sa sandaling muli silang magkita, lumuhad si Leaf sa isang tuhod at nagsisisi na sinabi, "Pasensya na, Ms. Sachi. Nabigo akong protektahan ka dahil sa aking kawalan ng kakayahan." Tiniis ni Sachi ang sakit ng kanyang mga sugat at hinayla si Leaf pabalik sa kanyang mga paa. Sumagot siya, "Huwag mong sisihin ang iyong sarili. Ginawa mo ang iyong makakaya. Sayang ang hindi mabilang na mga halamang gamot sa hardin ng damo," nanghihinayang sabi ni James. Pagkatapos, lumingon siya kay Sachi at nagtanong, "Ano ang gagawin mo ngayon?" Natarantang umiling si Sachi, ganap na hindi sigurado sa hinaharap. Sinabi ni Leaf, "Dapat kang magpatuloy, Ms. Sachi. Hanggat nabubuhay ka, mag-iingat sila. Maaga o huli, makakabalik ka sa Aeternus District at maipaghiganti ang iyong ama. Handa akong isakripisyo ang aking cultivation base para ayusin ang iyong Dobro Eyes." Huwag. Sinubukan agad siyang pigilan ni Sachi.
Gayunpaman, huli na ang lahat. Kumilos na si Leaf at tinatakan ang kanyang cultivation base. Sa mga tuntunin ng ranggo ng paglilinang, si Leaf ay bahagyang mas mataas sa Sachi. Kaya naman, nagulat siya sa biglaang paggalaw niya. Si Sachi ay hindi kumikilos sa Endless Void, hindi nagawang ibigay sa kanya. Sinindihan niya ang kanyang puwersa sa buhay kapalit ng dakilang kapangyarihan. Leaf, huwag mong gawin ito. Huwag kang magsakripisyo para sa akin. Desperadong sigaw ni Sachi. Unti-unting naging translucent ang mukha ni Leaf at pumipitik sa kawalan. Ms. Sachi, kailangan mong bumalik sa Aeternus District at ipaghiganti mo ako. Pagkatapos magsalita, kumalat ang katawan ni Leaf sa isang alon ng enerhiya at lumubog sa katawan ni Sachi. Tahimik na nakatingin si James sa gilid. Nakialam man siya, wala siyang magagawa para pigilan ang desisyon ni Leaf. Ang cultivation base ni Leaf ay nag-transform sa purong enerhiya at tuluyang lumubog sa katawan ni Sachi. Agad na gumaling ang mga sugat ni Sachi. Unti-unting bumalik sa katahimikan ang paligid. Si Sachi ay nakatayo sa Endless Void sa kawalan ng pag-asa, ang kanyang mga mata ay puno ng puot at pagpatay na layunin. Ayos ka lang ba? Pansamantalang tanong ni James. Huminga ng malalim si Sachi at pinigilan ang nag-aapoy na galit sa kanyang puso. Nirelax niya ang ekspresyon niya at lumingon kay James. Bahagyang umiling siya, sumagot siya, okay lang ako. Bakit hindi? Sa kabila ng kanyang mahinahong pananalita, naramdaman ni James na nagbago ng husto si Sachi, at puno ng puot ang kanyang puso. Gayunpaman, hindi ito isang bagay na maaari niyang lutesin. Saan ka patungo? Tanong ni James. Mahinahong tumugon si Sachi. Ang 9 na distrito ng Endless ay isang malawak na teritoryo na may hindi mabilang na mga universo. Bagamat ang Aeternus District ay makapangyarihan, sila ay nireranggo sa ibaba ng 9 na distrito ng Endless. Kung ako ay tatakas sa ibang distrito upang magtago, ang mga powerhouse ng Aeternus District ay maaaring hindi nangangahulugang mahanap ako. Habang nagsasalita, sumulong si Sachi sa Endless Void. Babalik ako sa Aeternus District sa kalaunan at babawiin ang lahat ng kinuha nila sa akin. Ang kanyang boses ay flat ngunit naglalaman ng maliwanag na galit patungo sa Aeternus District. Sinundan siya ni James at sinabing, sasama ako sa iyo dahil wala naman akong mapupuntahan. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4546. Umupo si Sachi sa isang hindi kilalang lugar ng Endless Void, at isang puting liwanag ang lumabas sa kanyang katawan. Siya ay naglilinang upang pagalingin ang kanyang mga sugat. Hindi nagtagal, gumaling na ang panlabas na trauma sa kanyang katawan. Gayunpaman, siya ay dumanas ng maraming panloob na pinsala at kakailanganin ng mas maraming oras upang ganap na gumaling. Sumunod si James sa kanyang paglalakbay. Nang makitang buong pusong ginagamot ni Sachi ang kanyang mga sugat, hindi niya ito inabala. Umupo siya sa tabi at ginawa ang cultivation method mula sa blood mantra para mapahusay ang kanyang bloodline power. Sa kasamaang palad, ang kanyang kapangyarihan sa linya ng dugo ay bumuti ng medyo mabagal sa pamamaraan ng paglilinang. Para mapabilis ang proseso, kakailanganin niyang sumipsip ng lakas ng Empyrean herbs. Gayunpaman, kapag ang kanyang bloodline power ay umabot na sa isang partikular na limitasyon, hindi na ito mapapabuti sa Empyrean spiritual energy. Pagkatapos, ang cultivation method ay sa wakas ay gagana sa pagpapahusay ng kanyang bloodline power. Makalipas ang mahabang panahon, sa wakas ay tumigil si Sachi sa paglilinang. Tumayo siya sa Endless Void at tulala siyang tumingin sa malayo. Itinigil din ni James ang kanyang paglilinang. Tumayo siya, lumapit sa kanya, at nagtanong, ayos ka lang ba? Marahang umiling si Sachi at mahinang sinabi, okay lang ako. Hindi tulad ng kanyang mga salita, ang kanyang ekspresyon ay naglalaman ng matinding kalungkutan. Para siyang nawawalang bata, may kawalan ng pag-asa at kawalan ng kakayahan sa kanyang mga mata. Binago ni James ang paksa, nagtanong, saan tayo pupunta ngayon? Huminga ng malalim si Sachi at pinigilan ang magulong emosyon. Matapos i-recompose ang sarili, sumagot siya, plano kong mag-isa at mag-concentrate sa pagpapabuti ng aking cultivation base. Ang kanyang mga simpleng salita ay naglalaman ng matinding puot. Sabi ni James, kailangan mo pang humanap ng lugar para magsaka, di ba? Hindi mo ito magagawa sa Endless Void. Walang enerhiya dito,
Kaya paano ka maglilinang dito? Napaisip si Sachi. Hindi niya naisip ang kanyang sarili na gumagala sa endless void. Ngayon, kailangan niyang magplano para sa kanyang kinabukasan. Nais niyang pagbutihin ang kanyang paglilinang at bumalik sa Aeternus District para sa paghihiganti. Pagkatapos mag-isip tungkol dito, sumagot si Sachi, pumunta tayo sa Theus District. Ang Aeternus District ang pinakamahina sa 9 District ng Endless. Ang Theus District din ang pinakamalayo sa Aeternus District. Maaari tayong magtago doon at magtanim. Oo naman, ayos lang ako sa anumang desisyon mo, sabi ni James. Sa unang lugar, hindi na siya maaaring manatili sa Chaos District at ipinadala sa labas ng hangganan ni Windale. Kaya, wala siyang tiyak na destinasyon. Isa sa mga dahilan kung bakit siya napunta sa mga panlabas na hangganan ay upang linangin. Pangalawa, gusto niyang imbestigahan ang tunay na dahilan ng pag-atake ng mga powerhouse mula sa mga panlabas na hangganan sa Chaos District noong nakaraan, novel drama. Hindi mahalaga kung saan sila nagpunta hanggat nagagawa niya ang kanyang mga layunin. Tumingin si Sachi kay James at sinabing, "Let's go." Kahit sa lakas natin, medyo magtatagal ang pag-abot sa Theus District. Alam lang ni James ang tungkol sa 9 District ng Endless at may kaunting impormasyon tungkol sa mga detalye. Sa makatuwid, iminuwestro niya si Sachi at sinabing, "Akayin mo ang daan." Hindi nag-aksaya ng oras si Sachi at nagsimulang mabilis na sumulong sa Endless Void. Bagamat napakabilis niyang gumagalaw, madaling naabutan ni James ang Blithe Omniscience. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4547. Ang supernatural power ba ay ginagamit mo ang Blithe Omniscience? Taga-Welcome District ka ba? Umalangaw-ngaw ang kaaya-ayang boses ni Sachi sa napakaitim na Endless Void. Si Sachi ay dating saintess ng Aeternus District. Kaya, siya ay may kaalaman at natutunan ang tungkol sa iba't ibang pambihirang supernatural na kapangyarihan sa 9 na distrito ng Endless. Sa kabila ng hindi kailanman nasaksihan ang Blithe Omniscience dati, gumawa siya ng hula batay sa kanyang kaalaman. Oh, nagulat si James sa tanong niya. Nagtataka, nagtanong siya, nakita mo na ba ang Blithe Omniscience dati? Sumagot si Sachi, hindi. Pero nabasa ko ito sa mga sinaunang aklat noon. Alam kong mayroong isang tao na naninirahan sa tuktok ng Mount Blythe sa Welcome District. Ang kanyang signature skill ay ang Blithe Omniscience. Naitala na umakyat siya sa Mount Asher at hinamon ang Welcome District's leader sa isang tunggalian hindi mabilang na taon na ang nakakaraan. Bagamat natalo siya, natalo niya ang kanyang sarili sa Blythe na iyon, ay hindi na muling nagpakita. Huminga ng malalim si James. Nilikha ni Yardos Zagarari ang Blithe Omniscience. Bago umalis si James sa Chaos District, binanggit ni Windale na nagkaroon ng crack sa Chaos noong nakaraan. Noong panahong iyon, ang mga Yardos ay malubhang nasugatan at tumakas sa pamamagitan ng siwang patungo sa mga panlabas na hangganan upang mabuhay. Ipinagpatuloy ni Sachi, nang i-cast mo ang iyong supernatural power, hindi ko naramdaman ang anumang path powers, ni hindi ka nagdulot ng anumang pagbabago sa espasyo. Parang halos kapareho ito sa mga katangian ng Blithe Omniscience na nabasa ko. Ngumiti si James at sinabing, gumamit lang ako ng isang lihim na sining mula sa aking sekta. Paano ko napag-aralan ang Blithe Omniscience? Ngunit talagang interesado ako dito at sa taong binanggit mo. Maaari mo bang sabihin sa akin ang higit pa tungkol sa kanya? Gusto ni James na matuto pa tungkol sa Yardos. Umiling si Sachi at sinabing, matagal na ang huling pagpapakita niya, kaya hindi ko talaga alam ang mga detalye. Nalaman ko lang siya sa pamamagitan ng mga tala sa mga sinaunang aklat. Alam kong isa siyang human cultivator na umakyat sa Mount Asher para hamanin ang ikatlong pinakamalakas na powerhouse ng Endless, 9 districts, ang Welcome District's leader. Sa kasamaang palad, matatalo man siya o hindi talaga. Nakarinig lang ako ng mga chismis na siya ay naninirahan sa pag-iisa sa Mount Blythe sa Welcome District. Huminga ng malalim si James. Naisip niya sa kanyang sarili, tulad ng inaasahan mula sa lumikha ng Blithe Omniscience. Siya ay may ilang lakas ng loob na hamanin ang Welcome District's Lord, isang powerhouse na pumangatlo sa Endless, 9 districts. Nakakagulat na natalo siya. Sa pagkakaalam ko, si Yardos ang pinakamalakas na magsasaka sa Chaos District noong nasa kanyang prime state.
mayroon lamang isang maliit na bilang ng mga powerhouse na maaaring mabuhay sa ilalim ng kanyang mga kamay. Duda ako na sino man sa kasalukuyang Chaos District ang makakatalo o makakapatay sa kanya. Tumakas si Yardos sa mga panlabas na hangganan matapos masugatan ng husto. Para hamanin niya ang leader ng distrito ng Welkan, tiyak na nakarecover na siya sa kanyang mga sugat at muling umabot sa kanyang peak. Gayunpaman, natalo pa rin siya. Ang pinuno ng distrito ng Welkan ay dapat na isang nakakatakot na powerhouse. Sino ang makakapidyo sa kanya na sirain ang Chaos District kung nagawa niyang makalusot dito? Nagsimulang mag-alala si James sa kanyang puso. Bumalik sa katahimikan ang Endless Void matapos tumigil sa pag-uusap sina James at Sachi. Bagamat nakakuha ng impormasyon si James tungkol kay Yardos, alam niyang hindi pa ito ang oras para magkita sila. Posibleng si Yardos ay nakilala bilang isang nilalang mula sa Chaos District at nakakulong sa Mount Blythe. Ang pagpunta ngayon ay paghuhukay ng sarili niyang libingan. Kailangan niyang pagbutihin ang sarili niyang lakas at tiyaking may kapangyarihan siyang protektahan ang sarili bago makipagkita kay Yardos. Sinundan ni James si Sachi at mabilis na naglakbay sa Endless Void. Halos hindi sila huminto upang magpahinga at patuloy na sumulong sa ilang epoch. Ang Endless Void ay malawak. Madaling tumawid si James sa Chaos District, ngunit iba ito sa Endless Void. Inabot siya ng ilang epoch upang marating ang Welkan District. Habang naglalakbay, nagsasaka rin siya. Kahit na walang Empyrean herbs, maaari niyang gamitin ang paraan ng paglilinang ng Blood Mantra. Sa panahong ito, umunlad ang kanyang bloodline power at umabot sa Ancestral God rank. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4548. Sa ilang epochs, sina James at Sachi ay naglakbay sa Endless Void at nagpakita malapit sa Theus District. Biglang huminto si James at sinabing, "I can sense a heavenly path." Dapat malapit na tayo sa Theus District, di ba? Huminto din si Sachi sa kanyang paglalakad at sinimulang makita ang kanyang paligid. Pagkaraan ng ilang sandali, sumagot siya, "Oo. Malapit na kami sa Theus District. Pagkapasok namin sa Welkan District, hindi na ako tatawaging Sachi. Sa halip, tatawagan ko ang pangalang Sal Ines Mains." Pagkatapos magsalita, dumilim ang mukha ni Sachi, at biglang nagbago ang itsura. Hinulaan na ni James ang pagbabago ng karakter ni Sachi. Gayunpaman, pinipigilan niyang magsalita ng labis. "Kung gayon, ano ang iyong mga susunod na plano?" tanong ni James. Sinabi ni Sachi, ang Theus District ay isang napakakomplikadong lugar. Ang Theus Sect ay namamahala sa Theus District. Ang pinuno ng distrito ay isang kakilakilabot na powerhouse na nireranggo ang pangalawa sa 9 district ng Endless. Bukod pa rito, mayroong isang tiwaling sekta na tinatawag na Demonium Sect. Ang layunin ko sa pagpunta sa Theus District ay ang Demonium Sect. Nagulat si James sa sinabi niya. Tinitigan niya ito at nagtanong, ang Demonium Sect. Pagkarinig pa lang ng pangalan, masama na ang pakiramdam ni James sa sekta. Tama, ang Demonium Sect. Nabaluktot sa galit ang mukha ni Sachi habang sumagot, ibabalitang makukuha ng isa ang kahit ano mula sa Demonium Sect kung malakas ang isa. Plano kong lumaban sa Aeternus District at kakailanganin ko isang malakas na puwersa para gawin ito. Wala akong choice kundi ang pumasok sa Demonium Sect at umakyat sa kanilang hanay. Gawin ang gusto mo. Hindi sinubukan ni James na pigilan siya. Alam niyang walang saysay, kahit ano pa ang sabihin niya sa isang taong natupok ng puot. Tumingin si Sachi kay James at sinabing, "Ano ka naman? Isa kang taong may magandang ugali. Hindi angkop para sa iyo ang isang tiwaling lugar tulad ng Demonium Sect. Kung wala kang mas magandang lugar na mapupuntahan, maaari mong subukang magtungo sa Theus Sect. Ito ay isang orthodox na sekta na namumuno sa Theus District, at marami silang mga signature skill, kanilang forbidden art, novel drama." Hindi pa nakapagdesisyon si James kung saan susunod na pupuntahan. Nais lamang niyang makahanap ng isang lugar na mapaglilinang ng may kapayapaan ng isip. Ang kanyang pangunahing prioridad ay ang pagbutihin ang kanyang bloodline power at cultivation rank. Ang kanyang kasalukuyang cultivation rank ay nasa Permanence Acme rank lang. Bukod dito, marami siyang supernatural powers to perfect, kabilang ang 9 Voices of Chaos ng Chaos Sacred Art, ang Primal Mantra, at ang Blythe Omniscience.
Pinakamahalaga, kailangan niyang pagbutihin ang kanyang omniscience path. Paano kung sasama na lang ako sa iyo? Napatingin si James kay Sachi. Siya ay naglalakbay kasama si Sachi sa nakalipas na ilang epoch. Sa panahong ito, naramdaman niyang may mali sa kanya at hindi namamalayan na nagbago ang aura nito. Bahagyang umiling si Sachi at sinabing, hindi dapat. Nasabi ko na sa iyo na ang Demonium Sect ay hindi isang lugar para sa isang tulad mo. Pumunta sa Theist Sect sa halip. Gayun din, dapat kong ipaalala sa iyo na huwag gamitin ang iyong kasanayan sa pagpirma sa harap ng iba. Bagamat sinasabi mong hindi ito ang Blithe Omniscience, isang signature skill na iyon. Maaaring tumawid sa walang laman nang hindi nagdudulot ng anumang pagbabago sa spatial ay hindi ka panipaniwalang nakakatakot. Kung ipapakita mo ito sa harap ng ibang tao, maaaring mapansin ka ng mga powerhouse at dumating pagkatapos ng iyong buhay. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4549. Nagbigay ng maalalahanang mungkahi si Sachi kay James. Dahil madiin niyang pananghinaan ng loob ang ideya, hindi na iginiit ni James na sundan siya sa Demonium Sect. Tumingin si James kay Sachi at sinabing, kung ganoon, pupunta ako sa Theist Sect at doon ako maglilinang. Oo nga pala, magkikita pa tayo, di ba? Hindi sigurado sa kanyang kapalaran, marahang umiling si Sachi bilang tugon. Mabuti pa ay hindi na tayo nagkikita. Sa hinaharap, maaari akong maging isang walang awa na tao na hindi magpipigil sa sinuman. Wala pa akong tunay na kaibigan sa buhay ko. Baka ikaw lang ang naging kaibigan ko. Gusto kong pahalagahan ang pagkakaibigang ito sa aking mga alaala. Nawala si Sachi sa paningin ni James, pero umalangaw-ngaw ang boses niya sa lugar. Salamat sa pagligtas sa akin. Kung hindi dahil sa'yo, hindi ako makakaligtas. Nagpapasalamat talaga ako na sinamahan mo ako nitong ilang epoch. Oras na para magkahiwalay tayo. Baka hindi na tayo magkita pa. Wala na ako, pero gusto kong bigyan ka ng Aeternus Mantra. Bagaman ang Aeternus Mantra ay hindi maihahambing sa Theist Sect's Forbidden Art, isa pa rin itong kilalang signature skill sa 9 District ng Endlos. Ang mga powerhouse ng Aeternus District ay habol sa Aeternus Mantra, kaya dapat ay mag-ingat sa hinaharap. Huwag gamitin ito nang walang ingat sa harap ng mga kalaban. Kung gagawin mo ito, hindi mo dapat hayaang mabuhay ang sinumang nakasaksi. Unti-unting nawala ang boses ni Sachi. Kinuha ni James ang aklat na lumulutang sa kanyang harapan, tumingin sa direksyon kung saan umalis si Sachi, at bamulong, feeling ko magkikita tayong muli. Siguro kung ano ang mangyayari sa iyo kapag nagkita tayo sa hinaharap. Sana ay huwag mong hayaang sirain ng galit ang iyong konsensya. Nag-aalala si James sa mga pagbabago kay Sachi. Sa ilang epoch na ito, pinaghihinalaan niya na lihim siyang legal inang ng ilang uri ng tiwaling sining. Gayunpaman, wala siyang lugar para manghimasok sa mga bagay niya. Nang hindi dumaan sa Aeternus Mantra, iniimbak ito ni James dahil wala siyang balak na linangin ito sa lalong madaling panahon. Marami pa siyang ibang signature skills na kailangan niyang master. Ilang sandali matapos makipaghiwalay kay Sachi, nawala rin si James sa kawalan. Pumasok siya sa Theist District at naramdaman niyang lumalakas ang kapangyarihan ng Heavenly Path. Kasabay nito, nararamdaman niya ang makapangyarihang path powers. Nakita ni James ang iba't ibang universo sa Theist District. Ang mga universo sa pinakalabas na rehiyon ay medyo mahina, at maging siya ay madaling sirain ang kanilang mga landas sa langit. Siya ay pagod sa paglalakbay sa Endless Void para sa mga nakaraang epoch. Sa makatuwid, mabilis siyang nakahanap ng universo at pinasok ito. Ang universo ay may iba't ibang mga planeta na tinatahanan. Ang mga nabubuhay na nilalang ay mula sa malakas hanggang sa mahina, na ang mga mahihina ay mga ordinaryong tao o nilalang. Samantala, ang mga makapangyarihang nabubuhay na nilalang ay mga ancestral gods. Ang mga ancestral gods ay itinuturing na medyo makapangyarihan, dahil maaari silang dumaan sa endless void sa karamihan ng iba pang mga universo. Gayunpaman, hindi nila maitawid ang endless void sa pangunahing rehiyon ng Theist District. Si James ay physically at mentally drained. Kaya, hindi siya nagmamadaling marating ang pangunahing rehiyon ng Theist District. Sa halip, gusto niyang maghanap ng mapagpahingahan ng ilang oras, novel drama. Habang naglalakbay sa Endless Void,
Halos hindi niya mapagbuti ang kanyang cultivation base dahil walang enerhiya. Matapos maabot ang Theus District, kumpiyansa siya tungkol sa mabilis na pagpapabuti ng kanyang lakas. Ang video na ito ay edited by Urban Storytelling. Kabanata 4550. Matapos maglakbay ng mahabang panahon, nagpa siya si James na pansamantalang magpahinga sa isang universo sa panlabas na perimeter ng Theus District. Nanatili siya sa universo sa loob ng 300 taon. Sa panahong ito, ni-relax ni James ang kanyang katawan at isip. Matapos magkaroon ng sapat na pahinga, handa na si James na magpatuloy sa kanyang pagpunta sa pangunahing rehiyon ng Theus District upang hanapin ang Theus Sect para makapag-focus siya sa pagpapabuti ng kanyang cultivation. Nang malapit na siyang umalis, napansin ni James ang isang malakas na aura na pumapasok sa universo. Bahagya siyang natigilan matapos mapagtantong aura iyon ng isang Akmin. Siya ay nasa isang malayo at mahinang universo ng Theus District. Ano ang ginagawa ng isang powerhouse sa universo na ito? Alam ni James na maaaring may nangyari para magpakita ang isang Akmin. Kadalasan, hindi mag-aaksaya ng panahon si James sa mga bagay na walang kinalaman. Gayunpaman, wala siyang masyadong gagawin. Nawala siya sa lugar sa isang iglap. Sa sumunod na sandali, nakarating siya sa isang medyo maunlad na planeta ng universo. Pumasok si James sa isang restaurant sa isang mataong lungsod. Nakaupo sa pinakamataas na palapag sa tabi ng bintana, maluwag siyang uminom ng alak. Sa mga sinaunang lansangan sa labas ng lungsod, lumitaw ang isang matandang lalaki at isang nakababatang babae. Nakasuot ng itim na damit ang matandang lalaki. Samantala, ang babaeng mukhang nasa 20s ay nakasuot ng itim na damit. Sa kabila ng kanyang kabataang hitsura, ang babae ay may nakakatakot na aura ng isang Akmin. Walang mga Akmin ang naninirahan sa sansinukob na ito. Kaya, walang sino man sa mga naninirahan ang nakadetect sa lakas ng duo. Gayunpaman, napansin agad ni James kung gaano sila kalakas. Ang babae ay nagtanong, "Sir, ito ba ay talagang sa lugar na ito? Kami ay naghahanap ng lugar na ito sa loob ng maraming taon na. Sa palagay ko ay wala ito, novel drama." Huminto ang matandang lalaki sa kanyang paglalakad at sinabing, "Dapat narito ito." Hindi mabilang na mga powerhouse mula sa iba't ibang puwersa ang nagtipon dito, kaya dapat ay sa isang lugar dito. Nandito lang kami para subukan ang aming kapalaran. Wala kaming sapat na lakas para makuha ang mga biyaya ng banal na lupa. Sumagot ang babae. Narinig kong nagpakita na rin si Waylia Xavi ng Theus Sect. Nakipaglaban siya sa isang powerhouse mula sa Demonium Sect, at ang kanilang labanan ay nagdulot ng malawakang pagkawasak. Nagkwentuhan ang dalawa habang papasok sila sa lungsod. Kahit nasa loob ng syudad si James ay rinig na rinig niya ang usapan nila. Bahagyang kumunat ang noo niya at mamulong, "In Blessed Land. Anong klaseng lugar yan? Powerhouses mula sa iba't ibang nagtipon ang mga puwersa. Sino si Waylia Xavi at ang powerhouse na ito mula sa Demonium Sect?" Bagamat walang kaalam-alam si James tungkol sa Blessed Land, alam niyang hindi ito ordinaryong lugar dahil kahit na ang mga powerhouse mula sa Theus at Demonium Sect ay nagpakita na. Aalis na sana si James sa universo para tumungo sa pangunahing rehiyon ng Theus Universe para hanapin ang Theus Sect. Gayunpaman, nagbago ang isip niya matapos malaman ang banal na lupain. Nais niyang manatili ng kaunti pa at ibunyag ang katotohanan. Na-curious siya kung ano ang Blessed Land. Nagpatuloy si James sa pananatili sa universo at palihim na pinagmamasdan ang matandang lalaki at dalaga. Lumipas ang 3 taon sa isang iglap. Humigit kumulang 100 o higit pang mga powerhouse ang nakapasok sa universo noong panahong iyon. Ang mga powerhouse na ito ay may hindi kapani-paniwalang mataas na ranggo ng paglilinang. Ang pinakamahina ay sa Terra Acme rank. Gayunpaman, medyo kakaunti ang mga Kailam Acmin. Maraming powerhouse sa paligid ng Theus District ang nagtipon sa loob ng isang marangyang tavern sa isang umuusbong na lungsod. Ang kanilang mga pag-uusap ay nauugnay sa parehong bagay.